sobrang sakit po ng tiyan ko. Tapos pinapasalamat ko po kasi po nung pagpunta ko po dito ngayon, kanina po, maya-maya po, nawala na po yung sakit ng tiyan ko. Amen. Kaya po napakaano po talaga ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa lahat na narito. At bago po mag-start, ay gusto po welcome back si Ate Joyce at si Ate Mikaela. Amen. Purihin ng Diyos sa inyong pagbabalik sa Jesus My Life. Lagi kayo namin mahal sa Panginoon. Amen. Kumusta po ang lahat? Ito na naman po tayo sa umaga ito ay magpasalamat sa Diyos. Amen? Palakpakan po muna natin ang Diyos ng buhay. Samahan niyo po ako dito sa Efeso 5:20. Sabi po dito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Salamat po sa pagkabasa ng kanyang banal na salita at sabi po dito, lagi daw po tayo magpasalamat. So, sabihin po, lagi daw po natin pasalamatan ang Diyos sa lahat ng bagay, anuman po ang bagay na nais natin pagpasalamat sa Kanya. Amen po? At sabi po, diba sa Job sabi po ni Job sa kanyang asawa na hindi lamang po mabubuting bagay ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Amen? So, sabi po dito, lahat po ng bagay, kung ano pong bagay ang nais ninyo pagpasalamat natin sa Diyos, ay ating po itong ipagpasalamat. Amen po? Sino pong mauna? Huwag po natin kahiyan ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Ating princess, sige po. Palapakan natin ang Diyos sa buhay sa kanyang buhay. Amen po. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa araw-araw po na pag-iingat niya sa buhay ko po. Yung mga blessing po na natatanggap ko. Tas po yung nung Thursday po kasi, nag-celebrate po kami ng birthday ko. Kasi nung Friday po yun, tas kasi po hindi naman po ako mag-anda kasi mababagod po si Mama. Kaya po nag-celebrate na lang po kami ng May 9. Yun po. Nagpasalamat po ako kasi po yung pag-iingat niya po na pagpunta po namin doon hanggang sa pag-uwi po. Yun po. Tapos po, pinapasalamat ko po na kasi po 4 years na po pala na sinaselebrate yung birthday ko na nandito pa po ako sa group. Yun po. Maraming salamat po sa Lord. Tsaka po, kagabi po, nung ano pa po kasi yun nung Friday po ng umaga, hanggang ngayon po, sobrang sakit po ng tiyan ko. Tapos pinapasalamat ko po kasi po nung pagpunta ko po dito ngayon, kanina po, maya-maya po, nawala na po yung sakit ng tiyan ko. Amen. Kaya po napakaano po talaga ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay. Sa ating buhay, na tunay po ang Diyos. Amen. Sabi po sa Isaiah 43 verse 7 na, sabi po dito, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan karangalan. Amen. Nilalang ng Diyos si Ate Princess, so nag-celebrate siya ng birthday. Amen. Yung kagalingan po talaga sa Lord, amen, pag nag-worship ka, ay naroon. Amen. Ang pag-worship po sa Lord ay meron pong kagalingan. Amen po. Dahil po, si Jesus po ang ating pong sinasamba. Amen. Kaya po ang kagalingan po niya ay natatamo niya po sa kanyang pag-awit, pagsayaw sa Diyos. Amen. Lalo pa po dito siya nakasayaw sa harapan at lalo na parangalan ng Diyos sa buhay. Amen po. Purihin ng Diyos. Meron pa po. Amen. Purihin ng Diyos. Palakpakan muna natin ang Diyos na buhay. Palakpakan ang langit. Amen. Palakpakan natin po. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa isang lingkong pag-iina. At tunay nga po napakabuti ng Diyos na lagi ko pinagpapasalamat sa pag ako po yung nakakalimutan po ang nare-remind ng Lord na patuloy kang magpasalamat, patuloy mong ihayag kung anong ginagawa ko sa iyo sa buong sa iyo para sa isang linggo. Iba naman yung ihayag mo. Yung naputunay ako nagpapasalamat sa Panginoon kung saan nakilala ko ang Diyos sa bahay-bahay ito. At dati napakarami ko pong pangarap namin mag-asawa. Pero ngayon
namin purihin po ang Diyos. Wala na po kami ibang pangarap kung hindi ang makasunod kay Jesus. Namin po ako, sabi ko dati, napakarami ko pong pangarap kahit sa aking mga anak. Pero ngayon po, lagi nang sinasabi na, tama nga yung sinasabi ni Mami na, kasi dati po napakarami kong pangarap para po akong umaano sa tubig, yung nalulunod ako. Pero ngayon, yung mga pangarap ko, kahit hindi ako mangarap, nangyayari at nagaganap, na panatag na wala po kabigatan. At tunay nga po pala talaga na kapag siya ang nangarap sa iyo, ay hindi po yung mabigat. At yun po, papasalamat ako sa Panginoon na yung po pinapaunawa na yun sa buhay ng mahal na pastora na pananawa natin. At sa Diyos po lahat ang papuri at kasasalan. Amen. Rin po dito why, lagi ko po pinatandaan na sa awit 37 verse 4 na sa Diyos po natin hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo inyong kamtan. Amen. Marami pong translation yan. Purihin ng Diyos, lagi po natin hanapin sa Diyos ang kaligayahan at ang ating pangarap po ay lagi po natin makamtan sa kanyang piling. Amen po ba? Amen. Po? Sige po, mahaba pa po ang oras. Ate Annabel, palakpakan po natin ang Diyos ng buhay sa kanyang buhay. Mapagpalang po umaga sa atin lahat. Pinapasalamat ko lang po kay Lord yung kaligtasan po sa aking pamilya. Lalo na po sa pamilya ko sa Mindanao na wala pong sakit ng naramdaman doon at saka okay naman po sila doon. Amen. Isa pa pong nag-sorry ako kay Lord na 2 linggo po ako sunod-sunod na hindi nakapag-charge. Kasi nung unang linggo po hindi talaga binigay ni Lord na magkaroon ako ng sariling tahanan. Kasi hindi natupad po nung nakaraang linggo. Kasi mas inuna ko yung bahay na yon kaysa church. Kaya ang galing ni Lord, hindi talaga niya ako hinayaan na lumayo. Kasi malayo din po yon. Tsaka ang pangalawa po yung kasalanan ko nung linggo, hindi ko pinilit mag-charge kasi bigla po sumakit ang sikmura ko nung Sabado pa ng gabi hanggang Linggo. Magdamag po ako walang tulog kasi hindi ko po alam kung bakit siya umandar. Siguro sabi ni Lord, nasubukan ko to ulit kung magcha-charge ba siya. Hindi po talaga, hindi ko po kinaya nung Linggo. Kaya yun po yung pinasalamat ko kay Lord na pagising niya sa aking hindi pala uunahin muna yung pangailangan ko o pangailangan ng pamilya ko. Dapat pala siya mauna. Kasi nung 2 linggo po na yun, mayroon pa akong isang pagsubok na nakapus po ako. Sa 2 linggo po hindi ako nag-charge, ako po'y naubusan ng pera. Ako po'y walang-wala talaga hanggang ngayon. Kaya kahit ano pong, di ba sabi ko nga noon, nung wala akong kay Lord, kumplito pa ako pumapasok pero wala akong pera. Pero nung nandito ako kay Lord, minsan 3 beses, 4 na beses, hindi pa ako nawawalan. Pero nung 2 linggo pa ako sunod-sunod, ngayon po naranasan ko ulit nawawalan po ako. Kaya yun po pinapasalamat ko kay Lord na yung pagsubok na ibinigay niya sa akin. Doon po ako nagising sa lahat na hindi pala kailangan muna unahin yung pangailangan ko, unahin ko muna siya. Amen. Bago ang lahat. Yun, at saka yung pinapasalamat ko din kay Lord kasi noon po, ako po'y nagcha-charge dito, tuwing linggo ho, wala po ako sa sarili. Alam po ninyo kung bakit. Ang nasa utak ko po, yung naiiwan ko sa bahay na pag-uwi ko ay lasing. Pero ngayon po, nakapokus po ako kasi halos 1 taon na po ako nakapokus na mag-charge dahil kahit anong inom po dun sa kapitbahay namin, hindi po siya natutukso. Kaya yun po yung pinapasalamat ko kay Lord na binago po siya dahil alam niya na pag ako po nagsisimba, wala po ako sa sarili kung hindi iniisip ko. Kung pwede ko lang yung mata ko nandoon, yung isip, yung katawan ko nandito. Pero hindi po, binigay po ni Lord sa akin yung kaisipan na yun na kailangan yung sarili ko dito talaga sa church. Hindi po kahit saang isip ko, kahit saang lugar na pag-uwi ko is mas tahimik. Kaya ngayon po, yan po yung pinapasalamat ko kay Lord. Purihin ng Diyos na buhay. Totoo po, pag tayo nasa Panginoon, ang Diyos po ang gagalaw, kikilos sa ating pamilya. Amen po. Ang sabi po sabi po dito sa unang Pedro
Pedro 1:7, ang ginto bagamat nasisira ay pinaladaanan sa apoy upang malaman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Amen? Sinusubok po talaga minsan ng Diyos ang ating pananampalataya kung tayo nakatingin na lamang po sa ating sarili. Amen po. Talagang naroon po ang pagdalisay, pagkilos ng Diyos. Ganun pa man po, mayroon pong pamilya na nananatili sa Gawa 16:31. Ang sabi, mananampalataya ka lamang, ang iyong sambayan ay maliligtas. Amen po. Purihin ng Diyos sa buhay. Ganun pa po. Purihin ng Diyos sa buhay ni ng Maria. Palapakan natin ng Diyos sa buhay sa kanyang buhay. Amen. Mapagpalang umaga po sa lahat. Ako pinagpapasalamat sa Panginoon. Maraming bagay na mabubuti na pinaparanas na. Hindi limit sa marami na hindi ako nag-i-stay sa bahay namin. Lagi ako dyan sa church kasi di ako ginagawa yung anak buhay ko kasi mahirap yung tubig sa amin. Wala pa kahina. Pero sa panahon ng pananatili ko riyan, makatatlong ulit nang pinapasok yung bahay ko ng mga, hindi ko alam kung sino siya, kung sila ba, kung sino siya. 3 beses na lahat ng aking kasanggapan, pinahalungkat niya. Ultimong labahan, lahat ng kalitang bahagi nakalagay sa sulok, hinahalukay. Kasi iniiwanan niyang sabog. Alam niyo yung isang bagay na pinanghahawakan ko. Alam mo yung mga bagay na mahalaga at iniingatan ko. Yung sa puso ko iniiwan ko yun sa Diyos na hindi niya pwedeng hawakan yung mga bagay na mahalaga at iniingatan ko, lalo na yung panghanap buhay ko. Kasi magagaraw sila pag hinawakan nila yun. Bakit? Kasi iniiwan ko yun sa protection ng Diyos. Sa 3 beses niyang pinasok yung aking bahay na wala ka naman makukuha doon kasi napakadugyot, di ba? Napakadugyot ng lugar ko. Wala kang makikita doon na yaman na pwede mong kuhanin. Pero sa kabila nun, hindi ko alam kung ano yung kanilang pakay doon sa lugar na yun. Sa 3 beses niyang pagpasok at pagkahalungkat sa aking bahay, nananatili akong kalmado. Kasi naniniwala ko na ano man yung bagay na importante sa akin ay hindi hahayaan ng Diyos na kuhanin ng kaaway. Yun po yung pinangawa ko. Kaya sa kabila ng ganyan, panatag pa rin ako. Naniniwala ako sa buhay ko na mayroong Diyos. Wala man ako mapagdala ng kasangkapan ko kasi wala naman akong kakayanan. Kung makakahanap man ako ng malipatan, siya alam si Lord ang nakakaalam noon. Pero sa ngayon, pinagtitiisan ko yung nangyayari na ganyan. Basta alam ko, yung mga bagay na iwan ko sa Diyos, nasa Kanya yung pag-iingat, kaya sa Kanya po ang kapurihan. Salamat sa Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay. Nandun po talaga ang pag-iingat ng Diyos, pagkatiwala po natin sa Kanyang lahat. Sabi po ng Diyos sa Panagboy 3:25, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Amen po. Hindi po hayaan ng Diyos na mawala po ng kanyang kabubuhay. Nandun po ang Diyos, ang proteksyon ng Diyos ay lagi pong nandun. Amen po. Purihin ang Diyos sa buhay. So, isa na lang po sa girls. Sige po, Sister Baby. Purihin ang Diyos sa buhay. Marami siya pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Praise God. Praise God. Hinihingal-hingal pa. Salamat sa Panginoon. Talagang binigyan niya po ako ng pagkakataon na magpurit ng pasalamat sa Kanya. Anyways, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na rin sa gawain na to, na This is My Life, sa kababaihan at kalalakihan. Isang mapagpalang umaga po. Sis, lulubos-lubusin ko na. Kasi gusto ko maging challenge po ito sa inyo. Siguro po hindi naman po linis sa inyong kaalaman. Nung mga nagdaang buwan, araw at oras, talaga pong lumuluha po ako dito, di po ba? Kung nararamdaman niyo po, na ang bigat po na nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Kasi ginamit po ni Satanas ang buhay ng anak ko.
siguro, ano na rin po na, minsan din kasi binibigyan tayo ng kapintulutan ng Panginoon kung bakit tayo dumadaan sa mga ganung proseso. Para makita rin ng Lord, na makita rin natin ang kabutihan ng Panginoon. Dahil sabi nga ng Panginoon, ano man daw po mga pagsubok at kabigatan natin sa buhay, dadaan lang yan pero hindi tatambay. So ito na nga po, ipuprove ko po sa inyo talagang kabutihan ng Panginoon. Kasi ang kagalakan po ng aking puso ay gano'n na lang. Dahil nung mga nagdaan na aking pinatestify sa inyo na nagkaroon po ng problema si Ari sa kanyang trabaho, umaliba po ang kaaway sa kanyang buhay. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid, kumilos at gumalaw ang Diyos na buhay sa aming pong mga buhay ng ina. Yung pong demand na inano po sa kanya, na binato, pinawalang bisa ng Panginoon. Dahil naniniwala po talaga ako na nananampalataya na hayaan mo siya ang kumilos at gumalaw sa buhay mo. Ako ang bahala, anak. Yung pong words na salitang, ako ang bahalang gumanti sa mga naaapi, sa mga nasasaktan. Ako ang bahala, anak. Hayaan mo this time, ako naman ang kumilos. Di po ba, gano'n na lang ang pagluha ko sa panalangin, sa pagdalo, na sabi ko, Lord, patuloy kong i-activate ang faith ko sa iyo. Lalo na sinasabi ni Pastora din na kailangan i-focus mo ang paningin mo sa Panginoon. Amen. So, yun nga po ginagawa ko. Wala po akong trabaho na pang-araw-araw, pero ito po ang kapurihan ng Panginoon. Dinismiss ng Lord ang kaso, hinipo ng Lord ang mga taong nag-reject sa anak ko, at humingi po sila ng sorry sa anak ko sa nangyari. Nagte-text si Ari sa akin, sabi niya, Ma, answer prayer ka na. Sabi ko, why? Humingi sila sa judge na pinapadismiss ang kaso. Sabi niya, anong gagawin ko, Ma? Niyayakap ako ng dating manager niya. Sabi ko, anak, pagtalikod mo pa lang, pinag-pray na kita. Kasi pupunta siya sa hearing eh. Hindi po alam, Lord, wala po akong kapabago sa anak ko, kundi ang panalangin lang po ang kaya kong gawin para sa kanya. Ito, nung titek si Ari, sabi niya, Ma, niyayakap ako ni Tita Nis, nagsosorry. Sabi niya, anong gagawin ko? Forget and forgive, anak. Kasi ang Diyos ang kumikilos sa kanilang mga buhay. Sabi ko, magpatawad ka at magpatawad ka rin sa mga nakasalit na bigyan mo ng pagkakasala. Kaya nakita ko mga malakap, mga kapatid, buhay na buhay ang Diyos sa buhay namin. Ramdam ko po, sinachallenge ko po ang bawat isa talaga na pag po yung lakas mo ang laki mong ipaiiral, nakakapagod, mga minamahal na kapatid, nakakapagod po. Pero nakita ko po ang kami ng Panginoon sa amin. Yung pong pag-fasting, hindi man po naka-align ang aking pagsunod, hindi man po perfect ang pagsunod ko, pero nakita ko po kami ng Panginoon. Talagang lumuluhod ako, nagpapatira pa ako sa Panginoon na everyone, alauna na madaling araw, alas 2 tumatayo ko, parang may tumatapos sa akin, anak, umpisahan mo ng manalangin. Ilehans mo yung mga mahal mo sa buhay. Talagang tumatayo ko na, siyempre pag ganong oras, ang sarap matulog, di po ba? Talagang sinisikap ko, tinataas ko sa Panginoon, Lord, wala po kaming kakayanan. Ito po ang may kakayanan sa lahat. Kaya yung umuusik po sa atin, hayaan po natin ang Lord ang kumilos sa buhay natin. Yung nagbibigay ng sakit karamdaman sa atin, sa mga puso natin, sa isip natin, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Yan po sa mga maikling panahon na tinatayo ko dito sa pulpit sa harapan ninyo, dito sa This My Life, naramdaman ko ang kabutihan ng Panginoon. Noon nung mga panahon na ako hindi wala dito, nang hindi pa ako patuloy na tumatayo dito sa inyo mga kapatid. Talagang ang bigat-bigat po talaga. Kaya nanalangin ako sa Panginoon, Lord, dalhin po ang aking mga panyapa kung saan meron pong katuwang akong mananalangin sa iyo sa mga karanasan ko ito. Ito na nga po nagbunga at nagkaroon pa po ng bonus mga kamahal na kapatid sa buhay po ni Aris. Nagpadala siya ng hallelujah. Pero sa na po, kiniklaim ko na po ito. Nagbigay ko po siya ng kabutihan sa buhay ni Aris. Kaya kanina, binabagabag ko po ang dibdib niya kasi doon po sa dinadaluhan niya, ang tatay mo po, dalaga. Ang topic po nila is Mother's Day. Sabi ni Aris, magdadalo ako, ang pagtutuwa
puro dalaga, ituturo po pang mabigay. Sabi ko, anak, respeto mo kung sino ang dinala ng Panginoon. Kasi hindi naman hindi naman yung tao ang sasambahin mo yung Lord naman. Kaya, ipakita mo kay Satanas, tapakan mo si Satanas, yung mga pandaraya sa buhay mo. Tapakan mo. Eto ka na, ina-answer prayer ka na ni Lord. Kaya ganun na lang po ang kaligayahan ko na nagbunga ang pagluha ko ng balde-balde. Nagbigay siya ng double platinum sa buhay ni Alice. Na-answer prayer kami, na-dismiss ang kaso. Kaya sabi ko, Lord, salamat, talagang tunay kang tapat. And then, nagbigay po siya ng blessing para sa buhay niya. Kaya sabi ko, Lord, salamat po, ang bunga nito ay para sa iyo. Sa iyo po namin ibibigay, Lord, hindi po para sa amin. Kaya ganoon na lang po, at saka po sa mga taong tumutulong sa amin, sa mga prayers ni Pastora Lynn, sa mga buhay ng kapatiran. Kaya talagang sa totoo lang, yan ang sabi ko sa mga anak ko, yung nag-aaral kayo, didikit kayo dun sa may dunong para may mapupulot kayong dunong, panlupa. Kasi ayoko po yung nagtatrabaho ko sila yung nasa loob ng school. Yung buka ng bibig ng teacher nyo, ang babantayan nyo. Hindi yung buka ng bibig ng kaklase nyo. Kasi pag silang pinakinggan mo, wala kang ma-adapt na karunungan. So this time naman, ngayon tinuturo ko sa mga anak ko, kaya ko kayo dinadala dito sa gawain ng Panginoon. Kasi may mapupulot kayong mabuting aral patungkol sa Diyos. Matututo kayo magkaroon ng sa sarili nyo, control. Ano ba, Lord, tama po ba itong gagawin ko? Lord, ano po ba mali sa ginawa ko? May paghingi kayo ng tawad sa Lord. May paghamon kayo sa Lord. Kaya kayo kanina, naligo po siya. Sabi ko, binigyan ka na ng answer prayer ng Lord, dalawa-dalawa pa. Tapos dahil sa tatay, hindi mo magugustuhan. Hindi ka lumuno sa Panginoon. Yung awa po ng Diyos, nagbihis ko. Umiiyak po ako sa banyo habang naliligo kaya na-late ako. Kasi nag-pray pa ako na Lord, umidayain ang mga kaisipan nila dahil sa na gagamitin, maglulupay pa yung araw na ito. Kaya purihin ang Panginoon, dinala po ang aking mga panyapak sa lugar nito. Kaya salamat ng marami sa Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos sa lahat ng nananalig na titiwala sa Kanya. Amen. Sa Exodus 14:14 pa lang po, natin na talagang nandun po ang Diyos, pagtatanggol po tayo ng Diyos. At doon naman po sa Roma 12:19, huwag po tayo maghihiganti dahil po ang Diyos ang maghihiganti. Amen po. Nasa Kanya po ang paghihiganti. At marami pong gagawin ng Diyos. Jeremiah 29:11, hindi po niya tayo hahayaan ng Diyos na mawalan po tayo ng pag-asa dahil ang mga plano niyang lubos sa ating buhay. Amen. Naroon po ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen po. So, ng Diyos, meron pa po? Kuya Tonton, baka po makalimutan ko. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Kuya Tonton. Tanong po, okay, lang. Ang mga ilang tao, at naman magkipak ko, at yung anak ko, bigyan ng club, bati ko, talag, ito, minato papata po, dito po. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay. Sila lang po ng Lord na nakakaalam ng translation na kanyang pinagpasalamat. Basta si Kuya Tonton, nagpapasalamat sa Diyos. Amen? So, boys, sorry po. Next time na lang po kayo sa susunod na linggo. I-prepare niyo po, mauna po kayo sa pagpapasalamat. Dahil po, bibigyan din po natin ng daan yung susunod. Amen po? So, yun. Gusto ko lang po mag-isingit na magpasalamat sa Lord pero salamat sa Panginoon. Mother's Day. Alam naman po ninyo ang buhay ko. Naging ina, pero hindi ko naranasan na inasan ako. Pero salamat sa Diyos. Alam ng Diyos na bawat saglit, hindi siya nawala sa piling ko. Pero kasalanan ko po kasi dahil nagpabayagin po ako. Hindi ko siya tinurso na bigyan ng kalina. Amen. Dahil ayoko na masira ang buhay ng mga katulad ko. Ang inisip ko na makapagtapos siya ng pag-aaral. Nung nakapagtapos siya ng pag-aaral, nahirapan na po ako dahil siyempre, naroon na yung
in-on out ko to sa inyo dahil sobrang bigat, sobrang sakit. Hindi niyo po, alam niyo Lord, yung nararamdaman ko araw-araw. Hindi, sa 25 years, kami lang po ni Lord ang nagkakaintindihan sa mga bagay niya. Salamat sa Panginoon dahil find in a good fight sa Lord. Amen? Nakakatayo pa rin ako kahit sa Satanas, hindi ako basta, hindi ako kakaisip. Dahil yung nakarang araw, aminin ko po sa inyo, kahit yung mga verse na iningatan ko sa buhay ko, na pinangahawakan ko para hindi po ako malayo sa Diyos. Pinapalimot po ng Satanas sa akin lahat yan. Pero salamat sa Panginoon. Dahil every time na aatin ako sa gawain, nare-renew siya, nare-refresh. Amen. Salamat sa Diyos dahil narito pa rin po ako. Gusto ko na ako magpaalam na pansamantala po muna ako at ayusin ko po yung aking pagsunod sa Diyos. Amen. Kaya lang, kung magpapahinga ka, sabi nga, di ba, marami pong gagawin sa Satanas para hindi ka na makabalik sa kung anong meron ka ngayon. Yun lang ako